Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Dagos na ang sinangataning impeachment complaint kasugmang hapon duma sa Kamara de Representantes si Vice President Sara Duterte. Isinangat ang reklamo sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco kan civil society organization, religious leaders, sectoral representatives, asin pamilya ka mga biktima kang extrajudicial killing sa Bargun Drug War. Kanakalis na administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Pigindusar man ini ni Akbayang Party List Representative Percy Sindanya. Kabaliban sa mga nagsulat ng impeachment, Yusinda Teresita Quintos, Delis, Father Flaviano Villanueva, Father Robert Reyes, Sandy de los Santos, tiyon kang biktima kang tukhang na si Kian de los Santos, Francis Aquino, D. Lia Navarro, Silvia Estrada, Claudio Alicia Morphy, Mary Grace de Guzman, dating Bagdalo Representative Gary Alejano, asin di Bapa. Abang ini inibaran man inda Mamayan Liberal Party List first nominee, asin dating Senadora Laila de Lima, na nag-serving spokesperson ka na grupo. Sa record, poon ka 986 sa EDSA Revolution, apat ng opisyal ang na-impeach sa Kamara. Kabali ang dating Presidente Joseph R. Estrada, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, asin dating Commission on Election Chairperson Andres Bautista. Sinarosarukan civil society leaders alistahan kang grounds para isaangat ang impeachment complaint laban ninda laban ki Vice President Sara Duterte kasugmang Lunes. Pigindursar ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Duterte na isinangat kang advocacy group, civil society organization, religious leaders, sectoral representatives, asin mga pamilya subot kang biktima kang uplan tukhang kang administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Katakod kani, piga lantad ka na mga grupo ang apat subot na major grounds para sa pagpatarsiki Duterte. Yan ang culpable violation of the Constitution, graft in corruption, bribery, betrayal of public trust, asin iba pang high crimes. Nakaparaman sa reklamo na pinal kasubot ni Duterte ang sayang constitutional oath, asin na naimbulto subot sa gross misconduct sa tao kang sayang paninirbihan sa gobyerno. Oras yato ko yung mga tugang 13 minutos makalampas ang alas 5 ng pagkaaga sa iba pa mga bareta kunyan sa Lado Nacional. Binistuda ni Department of the Interior Local Government Secretary John Vic Rimulya ang 37 lugar na posibleng baging hotspots sa pabuto na 2025 midterm election. Sa sarong entrevista kay Rimulya, sinabi kini na 28 sa posibleng hotspots nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Aribaman nasa 3rd as in 4th District and Leyte as in Central Luzon Region. Sigun kay Rimulya, mas karikit ang bilang kan posibleng election hotspots kumpara kan nagtalikod na 2022 presidential elections as bigilauman kan opisyal. Narengga yung maging violente
ang pabuto na pinilian. Kalagtaligo na Setyembre sana, pigsugo ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil sa kabus na commanders na magpunang hilingon ang mga posibleng election areas of concerns para sa 2025 elections. Apor kayan takani maaraman kung kinakaipuan ng kadagdagan na tauhan para sa deployment, iyan para amay na maagapan ang posibleng election-related violence. Saro sa pinakahuring insidente, kang election-related violence, iyo ang pangagadan sa dating barangay chairman na nagdalagan Vice Mayor kang Banwaan kan Tantangan South Cotabato kanagtalikod na Nobyembre 18. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 15 makalampas ang oras na alas 5 din mag-aaga. Interong ikinahadit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nahiling na Russian attack submarine na naglaog sa West Philippine Sea kanakalis na Domingo. Sa paliwanag ng Presidente ng Pilipinas, ipapabaya niya ini sa militar na magpaliwanag manungod sa bagay ni. Ipinahayag man ni Navy spokesperson for WPS, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na monitor din ang presensya ng Russian attack submarine na sa Russian Navy sa OFA 490. Haling Malaysia ang Russian attack submarine asinahiling 80 nautical miles west kang Cafe, Calavite, Occidental, Mindoro, kalagtarikod na Nobyembre 28. Huli digli, nagpadaratulos ang Philippine Navy ng aircraft as in warship para mamonitor ang hiro kang Russian vessel. Sa report kan Philippine Navy, ang UFA na itulos naglubog kundi luway-luway nagpasiring sa direksyon paruwa sa karagatan kan teritoryo kang Pilipinas. Sigong Trinidad, ini ang pinakaprimerong pagkakataon na nakamonitor si dading Russian submarine sa karagatan na sakop kan 200-mile exclusive economic zone kan Pilipinas. Ipinahayag ni Trinidad, pinabot man sa indak ang Navy officers kan sinabit ng Russian vessel na napadpad sila sa lugar huli sa bako magayon na kondisyon ng panahon. Hinalat sa naninda na magrayaan na kamugtagang ng panahon bago dago sila magpasiring duban sa Vladivostok sa Russia. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 16 minutos makatuga makalampas ang oras na alas 5 ni pag-aga sa mga bareta halikod niya sa Luwa, Sekretary Angara, kan DepEd, Governor Luigi Villaferte, pati namang Congressman Elry Villaferte, nagsungko sa Gainsa Central School para sa distribusyon ng mga learning materials kasugma. Aramo niya itong baretang yan, haliki Maiko Garcia. Maiko. Nagbisita kasugma ang DepEd Secretary Sani Angara sa Gainsa Central School para sa pag-turnover ng mga educational materials. Kibanan si Governor Luigi, Congressman Elry Villaferte, pinanginutan ang pagdistribuer ng mga student kits dangan na dagdag gamit ng mga pertukdo. Ang banwan kang Gainsa sa mga grabing tinamaan ka nag-aging bagyo na halos pirang aldaw inatog kang tubig ba pati na kang eskwelahan. Nagpapasalamat man ang Gainsa Central School community, mga pertukdo, mga estudyante asin man kang PTA sa pagbisita kang butihin na sekretaryo dangan opisyales kang DepEd pati naman ang opisyales kang gobyerno provinsyal kang Camarines Sur. Pero sa GCS naging parte man kang itinerary kang sekretaryo kiban si Governor Luigi, Congressman L. Resina, Congressman Migs ang Camsur Division Learning and Development Center sa Rodriguez National High School sa Pili, Minalabak National High School, Bula Central School asin Severino Arroyo High School. Ang nasa ambitan ng programa kasugma, parte kang recovery program kang gobyerno provinsyal kang Camarines Sur, katuwang ang mga ahensyas kang national government. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG, Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, ECM Roadshow sa Kabusaw, Camarines Sur kang Comelec naging matrayumpo. Baretang yan, haliki Mike Gravito. Mike. Ipinagapahayag ni Election Officer George Sabilla kan Commission on Election diyan sa Badawaan kan Kabusaw, Camarines Sur na generalmente naging matriumpo ang pinagibong automated counting machine nationwide roadshow o demonstration kan makina nagagamiton sa maabot na May
2025 national and local election kung saan pinagpartisiparan ini kan mga lokal na opisyal kan banwaanin Kabusaw na pigpanginutan ni Mayor Winnie Apang Sabalbero kaibahan si Vice Alcalde June Aguilar. Sa pag-observe ko po, successful po ako lang po na itados ta si machine kundi nag-actual po kita pagboto. Parte kanagig magapahayag ni Election Officer George Sabilla kanini ang makaulay kan kakampi patrol matapos ang pinagibong roadshow o demonstration kang ACM o ang automated counting machine na gagamiton sa masanling taon para sa national and local election. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto mga tugang sarong establishmento duman sa Calabanga, Camarines Sur, sinalakat ni Parahabon, suspek dinibalas na maaresto. Baretang yan, haliki Junel Cuba. Junel. Sarong establishmento sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur dapig ikitaan kan sarong persona alagad di malas na ini madakop kan mga autoridad. Ana insidente nangyari alas 2:50 nin pagkapon kan Sudma dyan sa supermarket Barangay San Francisco sa Calabanga, Camarines Sur. Napagarman sa pahayag kan sarong Arlene si Rapika Inacario, Mall Security, asin na Robert Nolasco i Agerti, CCTV operator, pariyo empleyado kan LCC Supermarket, subuot digdi luminaog ana suspect sa nasambit na nga establishmento, asin na nagahiling ka na mga nasambit na mga nakadisplay, naharaan suspetsado, alagad kuminua, kanda nasabing mga item kung sa ina ipinagbugtaka sa iya mismo nga daradara nga bag kinuha kani iyo ana nagkapira nga shampoo na nagkakantidad 560 pesos dai nagbayad ana suspetsado na pinagabistong si Angelo Lucasan y de los Reyes, 24 anyos, soltero, mayo nin trabaho kan Bayawas Street, Barangay Abilia, Naga City, na nagdayo pa sa Calabanga tangani sanang mag-ikit sa sarong mall. Nadakop ana suspetsado kana nasambit ng security guard asin man kana CCTV operator. Ini tinurn over sa ipatura kan pulisya duman sa Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Nakakulong na ini sa nasambit ng hipatura asin sasangatan ning kasong theft. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan matugang, alas 5:22 din pag-aaga, balikan tayo mga bareta pa sa lado nasyonal. Pingarong ang Philippine Health Insurance Corporation at sa ilang bagong health benefits packages sa kinukonsideran na 10 rare diseases. Sigong kay PhilHealth President asin Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr., kabaligdian bapol syrup urine disease, ang methyl malonic acidemia, ang propionic acidemia, galactosemia, ang phenylketonuria, Gaucher disease, Pompe disease, Fabry disease, Hunter, asin ang Morquio syndromes, pati naman ang osteogenesis imperfecta. Kinumpirman ni Ledesma na inaprobahan man kang PhilHealth Board ang sendang packages para sa acute myocardial infarction o heart attacks, peritoneal dialysis, asing kidney transplants. Pagkanusurpakan na pamayo kang PhilHealth ang pagkapalabak kang PhilHealth sa coverage para man sa rehabilitation services, arog kang assessment kang physical therapist, occupational therapist, speech pathologist o psychologist, siriman therapy sessions. Apura kayan ang pag-expand sa suporta sa CKD5 patient o ang Z benefits para sa kidney transplantation sa 2 million pesos pagali sa 600,000 pesos na benefit package. Pingkulinar kang paksyon kang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayang Pinipilaban na pinapamayuhan ni Senador Coco Pimentel, asin Party President Manny Pacquiao,
Ang naging pangapunan subot kang paksyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na magpasiring ana manuang Pilipino duman sa Instars Ride. Sa ipinluwas na napahayag ang paksyon kang PDP laban, kasugma. Narasa inaram ni Senador Pimentel, inapon nindang makasarili. Ang naging pangapunan kang paksyon ni Duterte, asing kabaliktaran ini sa tunay na prinsipyo ka na sinampit ng partido. Dagdag pa gani, kadakol subot ang pinag-aagihan kang nasyon, asin day man kaipuan pa na mas maribok na gobyerno darakan subot personal na agendas. Nobyembre 26 pa, kan magpuon na magdayo ng kaper sa mga taga-suporta kang pamilya Duterte takaning ipahayag ang sa ng pagkontra sa subot na bakuntamang tratamento kang Administrasyon Marcos kay Vice President Sara Duterte. Alaga na nasa biyang tiripon ka mga Duterte supporters sa EDSA Shrine ang interong piglangaw. Sa ibang baretang dyan, tulong persona nagadaan na 28 iba pa ang na-ospital. Anas gikan sa tribong Tiduray matapos magkakaling pawikan sa manuan kandato Blas Insuat sa Maguindanao kanagtalikod na simana. Sigun sa report gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, anagadan sa insidente sarong 68 anyos na laki asin ang sayang 48 aki, siriman sarong 56 anyos na lalaki. Kabali man sa mga ospital ang anong na minor de edad asin duwang badosa. Sinabi ka opisyal kang MDRRM na si Irene Dilio, binakal ka mga apektadong residentes o mga biktima ang pawikan sa kantidad na 300 pesos asin inadaubo ini para sa idang pangutuan. Ang mga nagkakaling pawikan nakamati ng pagsuka, LBM asin pagkulog ng tulak, natulos man dinara sa Libak District Hospital. Sinabi ni Dilio, nabagi ang mga ido, ikos asin manok na nagkakan, karning pawikan anas nagadan. Pinatali ng mga otoridad na mga residentes na dai magkakaning wildlife o na ang mga endangered o mga inapon na threatened species. Alas 5:26 ang oras siya tungo niyan. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga baretang diyatong kunyan, bareta pa sa lado nasyonal. Siniguro ka National Bureau of Investigation na dagos mangkirari ang sa idang investigasyon laban kay Vice President Sara Duterte may koneksyon sa patarid na pagkadan kani kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, asin House Speaker Martin Romualdez, dawa dahil pa ini nag-abot sa pagdangog. Tiglang kang NBI ang pagdangog sa mabot na Disyembre 11. In kaso Isnabon, ang Vice Presidente ang sadang pagdangog, maapiritan subot sindang magrekomendar ding kasong isa sa angat laman digdi. Piglidoman ni NBI Director Jaime Santiago ng Vice Presidente bakong immune sa kasong kriminal. Asin sibil araw ka mga dating naging Vice Presidente ka nasyon, siring ni Vice President o dating Vice President Leni Robredo. Inot naman hinagad ni Duterte sa NBI na maitala ang kiraray ang hearing matapos na dahil makatindir, karag talikod na Nobyembre 29, asinagad matawan siya ng advanced questions na ihapot sa rasambit ng padangog. Dahil managtugot ang NBI sa advanced question na hinahagad ni Duterte. Mientras tanto, sinabi pa ni Director Santiago na padalahan ng daling sumpina ang mga vloggers, pati reporters na nagkatindir asin na nagpaabot ng kahaputan sa Zoom press conference kung sa'y nagpahig si Duterte ng mga pagbabanta durante kang banggikan Nobyembre 22. Sigun sa iya, pipiriton si Duterte na ibuyagyag ang pagbibistuan kan sayang kinaulay na asasin. Ulit bastante ang video ning pagbabanta na nabiripikar nindang authentic asin bakong deep fake. Inaadala ng mga NBI ang mga posibleng kasong kakahampangon ni Duterte kabali ang kasong sedition. Kakampi Network News. Network News. Paragos naglalangkaw ang demand sa serbisyo ka mga Pinoy workers sa abroad. Sigun ki Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nagaipungunyan ang Austria, Canada, and Singapore ni mga skilled professional aron ka nurse para masimbagan ang pangaipo kang healthcare sector sa sinambit na mga nasyon. Huli kini, nakikipag-coordinate na sa senda ang DMW para sa criteria sa hiring ka mga Pinoy skilled worker. Sa Taiwan, paragos man ang pag-recruit sa mga Filipino workers para sa manufacturing, construction, as in oceanic fishery industry.
Mientras tanto, nakatalaan man magkuha ang Japan ng 820,000 na obrerong Pilipino ng iba para magtrabaho bilang taxi driver para sa pinahiwas nindang transport sector. Pwede kita mag-Japan-Japan. Sagot sa kahirapan. Dahil nagustuhan ni House Committee on Women in Gender Equality Chairperson na si Bataan Representative Geraldine Roman. Ang pahayag na huwag kayong bakla na sinabi ni Vice President Sara Duterte sa sarong pulis. Nagibo ni Duterte ang pahayag sa sarong pulis na imbelto sa pagabalyo kan sa iyang Chief of Staff na si Atty. Zulieca Lopez gikan sa Veterans Memorial Medical Center pasiring sa St. Luke Medical Center. Nagkaiguan ng tensyon kanipagsugok ang House Committee on Good Government and Public Accountability na ibalyo si Lopez sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Huli sa sayang kamugtakan, nagdesisyon ang Kamara na darahon si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center matapos ma-examine. Ibinalyo si Lopez sa SLMC. Ibinalik man si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center matapos ma-discharge sa St. Luke. Matapos ang 10 aldaw na pagkakakulong ni Lopez kalagtalikod na Sabado. Sigun kay Roman, nakakadisgadar ang sino ng mga pahigang Vice Presidente na nagdeklara kan sa diri bilang suportador kan LGBTQ o lesbian, transgender, bisexual, gay, queer community, sabi ni Congressman o Congresswoman Roman. Oras ko dyan mga tugang. Iguara kitan 31 minutos makalampas ang alas 5 ng pagkaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News maparagos sa tiyan. Kita po na ang tabayan man sa pahikan sa may mga FB Live. As in on air sa 99.9 EBFM dyan sa Rinconada area. Natabayan naman kita sa Kiyam Kakampi Partido 99.3. As in po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Martes na ngunyan. At yan may bareta kita. Anong mangyari ngunyan sa presyo ng mga produktong petrolyo? May pagbaba o may paglangkaw? Ngunyan pong Martes normally. Ipinapautom ang ano man ang paghiro sa presyo ng mga produktong petrolyo. Good morning sa mga nagkakapi-kapi. Malipot na ang panahon. Uli po ta Disyembre na as in nagbibilang na kita sa tuyang muro para po sa panagadang nakapaskuhan. Babalik kami at yan sa iba pa mga bareta. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Na ataw Martes sa magkasurway na abiso kang Chevron Philippines COL patraman na Shell Pilipinas Corporation magkakaigualing paglangkaw sa presyo ng 90 sentimos sa gasolina, mientras tantong 20 sentimos man sa diesel at 40 sentimos sa kerosene. Ang clean fuel, patraman Petrogas, maimplementar man kang kaparehong dagdag sa presyo kan mga produktong petrolyo. Mientras tanto mga tugang, ay nako, may bagyo na naman. Sa rosang duwang bagyo ang posible maglaog sa Philippine Area of Responsibility ngunyan na Disyembre. Resultado kanay pinapalikay as pinapahandak ang pag-asa ang publiko sa potensyal na maging tropical cyclone sa mga ini na pwede magtama sa nasyon sa holiday season. Sigun sa pag-asa, ang sinambit ng bagyo, dakul ang tsansa na mag-landfall o magkaiguan ng impact sa kadagaan. Alagad, mayo pa na monitor na low pressure area na makakapit na sa nasyon sa masunod na tulusang kundi magaldaw. Matandaan na kamati ang Pilipinas ning anom na magkakasunod na bagyo kan nagtalikod na Oktubre, arog kan Christine, Leon, Marcel, Nika, Ophel, asin man bagyong Pipito. Naumanaman mga tugang ang mas pinakusog na police visibility mentras panangadang ang panahon kang Kapaskuhan. Sigun ki Philippine National Police Public Information Officer, Chief Brigadier General Jean Fardo, naglangkaw kaya ang economic activities oras na siring na panahon kaya para maiwasan ang pang-aprobisar kan mga mararaot na elementos, pinakusog ang presensya kang kabulisan sa mga mataong lugar sa enterong Pilipinas. Katakot kini ipapautob ang no day off
no leave policy. Sarado kang PNP, on Disyembre 15 sundong Enero 12 ngunit na taon. Itatas man ng PNP sa heightened alert at sa status para siguruhon ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa panahon na ini. Paliwanag pa ni Fajardo, tatawanan man ni na diskresyon ang liderato kan PNP. Ang mga regional directors kung nyo rin na itataas ang alert level sa sanang area of responsibility depende sa sitwasyon sa lugar. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mantinido ang desisyong kasandigang bayan na ibasura na ang kasong indirect bribery. As indirect bribery, si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa walumpay ng resolusyon kan Special 5th Division kang Anti-Graft Court ibinasura at motion for reconsideration kang prosecution bagi ang motion to expound ni Estrada huliman sa kawaraning merito. Agosto kang balik na nun kang Anti-Graft Court ang desisyon kani as in inabsuelto si Estrada sa sarong counting kasong direct bribery as in duwang bilang na kasong indirect bribery huli sa kakulangan ng ebidensya. Nagugat ang kaso sa 183 million pesos na subot kickbacks. Alis sa mga peke na proyekto kasabwat na negosyanteng si Janet Lim Napoles. Na manapatunayan kang prosecution ang guilt beyond reasonable doubt ni Estrada. Pigtuyaw man kang korte ang kakulangan ng mga ebidensya na mapatunay na ipildara ang mga kickbacks kay Estrada. Sinabi kang korte, na-diskutir kan na korte ang issues na sinambit kang prosecution sa saindang motion for reconsideration. Sinabi ka Sandigan Bayan na double jeopardy kay Estrada kung liwat hinanyugon ang kaso. Sa pagbasura man sa kahurutan ni Estrada na tanggalon sa record ang kaso o kan kaso ang apila kang prosecution, ipinahay kang Special 5th Division na sana ang naging paghuna ni Estrada para sa iyang argumento. Oras siya tungkol yung matugang alas 5.47 ng pag-aga. Balikan tayo ba pa mga bareta sa Lado Nacional at yan babalikan taman ng mga bareta halos sa mga pagriba sa luwas. Ipinagirumdum ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa sayang mga kapwa legislador as empleyado kan Kamara de Representantes na magpasalamat. Magurupuro pasin magtaw ng mga magtaw sa mga nangangaipo ngunya na kapaskuhan sa flag ceremony kang Kamara kasugma. Pinawandun ni Romualdez ang pagkataon ni importansya sa mga biyayang naresbi asin pagtabang sa iba. Sinabi ka lider kang Kamara na ang espiritu kang Pasko ang pagtitinao-tauhan. Kalkuladong 300,000 na individual ang kinukonsiderar na flying voter. Ulit na napatunayan na may multiple voter registration, sabi kang Commission on Elections kasugma. Na-discovery kang Comelec na naibalyo kan mga botante kani ang saindang voter registration sa mga lugar na bako mansin ng residente uli sa Barangay Residence Certificate. Dagdipari Garcia o ni Chairman Erwin Garcia, mayong kaibaan ang gibong ini sa mga flying voters na nakarehistro sa mga lugar na daiman sila legal na nag-i-star. Nahampang sa mga kaso ang mga flying voter, umahampang sa mga kaso ang mga flying voters in kaso magboto sila sa 2025 midterm election, sabi pa ka na Comelec. Dahil man haros napiktaran ang isyu politikal ang paragos na pag-asenso kang ekonomiya kang Pilipinas. Hindi matapos na mag-asenso pa ang dalagan kang ekonomiya kang nasyon sa pagkatapos kang 2024. Sigun sa Department of Budget and Management, pon Enero sundong Setyembre ng taon, sumikat sa 1.142 trillion pesos ang infrastructure spending ka nasyon. Masalangkaw ng 11.9% kaysa sa 1.021 trillion pesos na nairestro sa parehong panahon kan 2023 as in 41.42% na masalangkaw kumpara sa 807 billion pesos na infrastructure spending kan taon 2021. Mas naglangkaw pa ini kaysa sa January to September infrastructure spending kan 2023 nasa 595 billion pesos. 2021 by 807.5 billion pesos as in kan 2022
by 911.6 billion pesos. Ang kantidad ni katampad kang 75.6% kang kabinugan na alokasyon para sa infrastructure spending na nasa 1.510 trillion pesos ngunya na taon. Inot naman na tinawan doon ni DBM Secretary Amina Pangandaman na ang nasyon on track na makamtan ang growth target kani na 5 to 6% infrastructure spending sa naroon kan medium-term fiscal framework kan Pilipinas. 9 minutos antes magabot ang oras na alas 6. Balikan tamo ng mga bareta mag-aalis sa mga pagiliban niya sa luwas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga residentes kan Libanan, Camarines Sur na yaon sa mga low-lying areas nagsunod tulos sa naging kasuguan ni Governor Luigi Villaferte para sa preemptive evacuation. Baretang yan, ali kay Mike Gravito. Mike. Ipinagpahayag ni Alcalde Jazz Camara kada badwaan ni Libanan, Camarines Sur na dawa na gani nakamati nin mga pagbabaha ang nagkakapirang mga barangay dyan sa badwaan kan Libanan parte kada pagparauran kada binaging weekend mayo man subot ning nadiskwido o nakulgan na mga residentes kan badwaan ni Libanan in matapos na ang mga ini ang natulos magsunod sa kasuguan kan provincial government sa pamamayo ni Governor Luigi Villaferte na magkondusir tulos kan preemptive evacuation. Upon the advice of the Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa pamamayo po ni Governor Luigi na mag-force evacuation kita. Nagsunod po ang sa tong mga apektadong low-lying barangay sa Libmanan. Igwa po kitang na-record na more or less 23 to be exact out of 75 barangays na mga nasa low-lying areas na not totally po si barangay ninda na apektaran kundi walang pong mga zona o sitio na iyo po ang igwa pong hanggang habayan na tubig and parte kan naging mga pahayag ni Alcalde Jazz Camara kaninian mahapot kan kakampi o patrol dapit sa mga pagbabaha asin man ang ginibo nga pagsunod kan mga tagalibmanan sa kasuguan kang provincial government. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto matugang sarong medical mission kan Philippine National Police ginibo dyan sa Gain sa Camarines Sur. Report halik kay Junel Cuba. Junel. Ang mga miyembros kan kapulisan da sa aktivismo kan banwaan kan na Gain sa Camarines Sur nagsagibunin matrayumpong medical mission da sa mga residentes kan da banwaan kan Gain sa Camarines Sur sa panginginot niya ni Police Captain Jason Max Barcina sa an acting chief of police kanda banwaan kan Gainsa katabang maanda ang lokal na gobyerno kanda banwaan kan Gainsa sa pagiman kanda Camarines Sur Police Provincial Office Medical Health Unit asin man ang Municipal Health Office kanda Gainsa tuminabang man ana DSWD asin na ana mga stakeholder nagsagibo kanda pinagapod na medical mission janda sa parte mismo kan cover court kanda banwaan kanda Gainsa Camarines Sur asin maabot sa 200 na mga kaakian asin na mga ina ang naging benepisyaryo kan sinambit ng medical mission na tampok sa nasambit ng aktibidad ang pagdul nin libreng serbisyo medikal na kung sa inda katabang digdi si Dr. Ervin Philip Ablay ang Municipal Health Officer kan banwan kan Gainsa nagdul man nin libreng mga bulong anda PNP asin vitamina gikan man ki Police Executive Master Sergeant Wilja Idisanda an mispo kanda PNP dyan sa banwan kan Gainsa Camarines Sur may pinagpreparar man ng lag o lata bags asin mga school supplies na pinagatao anda PNP asin pinagresibi kan opisina kan MSWD asin man ipinanao sa mga kaakian na libreng mga ukay-ukay asin na masiram na champurado an piganda paman kan grupo kan PNP an programang ini an sinagibot tangani man na matabangan ang mga pamilyang grabe na tinamaan kan na Bagyong Christine kasumpay kan da 2024 National Children Month Celebration asin ini mayo beto na mas pang
maparani an mga namamanwaan urog na ana mga aki sa mga kapulisan an PNP gainsa an nakipag-ulay sa mga magurang na daig gamito na panakot ana mga pulis para man sa masunod na mga kaakian kundi iranininda ana mga buot kana mga aki sa kapulisan din hulit tasinda iyo an matabang asin maproteher sa nasambit ng mga kaakian an kapulisan ada sinasabing sa partibismo kanda banwan kan gainsa ada magkatuwang na isinusulong ada partibismo kanda maray na salud kan mga kaakian asin kan mga ina iyan tangani man na mas magayon asin maging maray ada dalagan kan sa indang mga salud asin man pasiring sa parte kan maray na komunidad kan banwaan kan gainsa Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan matugang 4 minutos antes mag alas 6 nin pagkaaga. Sa mga ultimong bareta niya tungkol dyan sa Lado Nacional. Nagpapatarid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na maglikay sa nagwawarak ko niya na link karibay ang 7,000 pesos na Christmas gift. Yan para maiwasan na mabiktima ang publiko sa scam na drakani. Ang sinambit ng link, nagalaman ng survey questionnaire kung saan pagkatapos sa masimbagan, igwasubot ba resibing Christmas gift. Uli kani, nangapuna ng ahensya na i-report ang mga makadudang post asin idulog sa side ng mga communication channels taganing makumpirmar kung totoo o dai ang sinabit na mga informasyon. Isirangat naman ni Batangas Representative Jervil Pinky Luistro o Jinky Luistro ang House Bill number 11048 na may katuyan gibon sa regular na programa kang gobyerno ang ayuda sa kapos ng kita o ang ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sa pagisubot kani, masiguro na nagos-dagos ang implementasyon ng programa, siriman ang pagpupundo kani. In kaso maging lay, ipapautob ang AKAP sa pagiban kan Department of Social Welfare Development as in local government unit. Kung DSWD pwedeng makakuha ang beneficiaryo ng food, medical, funeral o cash relief assistance. Ang kantidad, kantabang, asing kabanga kang presyo kang 25 kilos na bagas, mayor na kamautan tabangan kang AKAP ang mga minimum wage earners o nasa low income. Nagtutubo na sa political analyst na pwedeng magluwas na weak leader o lame duck si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung malulusutan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment attempt sa iya. Sa sarumpayag, sinabi ni political analyst Ronald Llamas na ang naging kasuguan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga kalyado sa Kongreso na dahil na magsangat ng impeachment complaint labang kay Vice President Sara. Nagibatarog ang posibleng impeachment complaint laban kay Sara Duterte matapos na maisog na ipahayag gani na nagkontak na subot siya ng assassin. Para likidaron si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kay baran si First Lady Lisa Araneta Marcos, Patriaman House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, oras na igwa mangyaring may data sa iya. Aragad, dahil nagaloy sinabi kang Vice Presidente na sa mga naging payag, bakong sarong aktibong pagbabanta apure na sana kunigwang sarong taon na makondusir kang planong gananon siya. Pero kinikinumpirma ni Party List Representative Franz Castro na nag-drop na ng impeachment complaint ang mga makawalang grupo na bayan laban kay Sara inakusan ng gani ng bribery, betrayal of public trust as iba pang high crimes. Pinigaraman kang Vice Presidente ang salang paggamit kan sa confidential funds as inakusan ang First Lady na si Lisa Araneta Marcos ng korupsyon. Sa sarumpayag sinabi ni Llamas na may nadawag siyang ulay-ulay na subot duwang impeachment complaint ang pwedeng isangat laban sa Vice Presidente ng Pilipinas ngunyan na Desyembre. Kasuma, ang inot na impeachment complaint dagos ng isinangat kan mga makawalang grupo.
Duman sa Metro Manila, ipinagbawal na kang Metropolitan Manila Development Authority ang pagkukurusin ng mall-wide sales sa Kapaskuhan. Alagad, tutugutan kang MDA ang mga pwesto sa mall na mag-sale pero mayong dakulang promosyon. Sigun kay Gabriel Go, Chief kan Special Operations Group Strike Force kang MMDA. Katuyan kang magabawal sa mall-wide sale, ang lalo pang pagpiyot kang bulos kang trapiko huli sa Christmas rush. Erot kani, binago naman ka mga mall, ang operasyon ka sa ilang establishmento puro alas 11 ng pag-aga, sunod alas 11 ng pagkabanggi o matanga. Sa kalkulasyon kang MMDA, abuton sa 500,000 na mga bihikulo kada aldaw at maagi sa EDSA. Ngunit nakapaskuhan kumpara sa daily average na 421,000 na bihikulo ka nagtalikod na bulan kang Setyembre. Sa mga ultimo mareta niya tungkol sa Radyo Nacional, mga tugang, bigdalaan na Cantarlac Regional Trial Court, Branch 66, ang pagbasa ni demanda o arraignment laban sa misrepresentation case o para sa misrepresentation case kan dismiss Banban Tarlac Mayor na si Alice Guo sa Disyembre 5. Sa presente mantenido sa Pasig City Jail, si Guo na kinasuhan kinasuhan kang Commission on Elections ning misrepresentation huliban sa sumut pagbalga sa Section 74 kang Omnibus Election Code kung saan nagsangat siya ning certificate of candidacy bilang alkalde kan eleksyon kan 2022 daw pa siya sarong Chinese citizen. Dampang si Guo sa mga kasong human trafficking, asing graft, uli sa sayang pagkakaimbelto sa illegal na aktibidad kan sarong puguhab na sinakyara ka mga otoridad duman sa Bamban Tarlac. Alagad, sa mga reklamo dapit sa tax evasion, money laundering, asin perjury, asin falsification, piniligaran manigo ang mga akusasyon laban sa iya. Piglinaw kang tagapagtram kang Philippine National Police na si Brigadier General Jean Fardo na mayo pang pugol sindang pusog na impormasyon sa hinuhurot ni Vice President Sara Duterte na subot banta sa iyang buhay. Sa sarong entrevista, ipinahayag niyang mayo pa sidang kapot na patunay na may banta managad sa buhay ang Vice Presidente kang Pilipinas. Asin dawa mayo pa sidang kapot na matukdo sa sinasabing banta sa seguridad asin buhay kang Vice Presidente. Ipinahayag ni Fardo, preparado man ang sindang ahensya sa anuman na porma ning bantang pwedeng mangyari sa Vice Presidente. Matandaan, pinakubanan kang Vice Presidente, anaman ang Pilipino kang ipahayag niyang iguana siyang kinaulay na pwedeng magtumba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa First Lady na si Lisa Arneta Marcos, pati naman sa pinsangang Presidente na si House Speaker Martin Romualdez, oras na iguang mangyari ninbayin data sa sayang buhay. Katakon sa nasambit ang banda, sa sayang seguridad gusto man subot ining imbisigaran ka National Bureau of Investigation. Tangani maaraman kung sain ini, asing kuntano ini na bulititan kang Vice Presidente na iyo ang naging mitsa kan sayang death threat sa kampo ninda PBBM. Nakataraan ang masunod na imbitasyon kan ni Vice Presidente Sara sa NBI sa Disyembre 11 matapos niyang magbalis ka Nobyembre 29 huliban sa late cancellation kang Kamara sa sabay na hearing kaini. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya itong kanyang matugang. 4 minutos makalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Mga bareta sa Kakampi Network News. Mapanago sa tiyan. Sa tuyo po makibalan ng mga baretang halis sa tuyo mga kakamping radyo dyan sa Rinconada sa payagan EBFM, sa partido sa payagan KM Kakampi Partido asinman sa Naga City sa payagan BBS FM. Asin iba pa mga bareta halimaligdi sa Kakampi Kamsor Online. Martes Gunyan, December 3, 2024 naman sa mga napapaglingaw. Mayo na pong binarawi na si suspensyon ng klase sa Kamsura, kaya balik klase ng Gunyan si mga estudyante. Apora, duman po sa mga lugar na may mga agihan na dahil pa maagihan, huli ka nakalis na mga pagbaha, darakan shoreline, asin amihan. Pero mayo na pong man na bagong memorandum ang Governor kang Kamsur dapit sa suspensyon kan klase. Mabalik kami at yan sa pagkapadagos ka mga bareta, digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News.
Network News. Network News. Camarines Sur. Sinabi ni Kagawad Eli Carino na dakulang bagay pa ang papasanon digdi kan lokal na gobyerno kan Banuan kan Goa. Kabalin na digdi ang pagpapasweldo sa mga nurses, mga doktor at mga operational expenses. Alagad kung igwanin Partido District Hospital. Mayo na nang isipan ng Banuan, hulita ini, pinapadalagan o papadalaganon kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Pagkatapos kan eleksyon sa pagtukaw subot ni Gobernador Elroy Villafuerte kan sa idang grupo, dakulan sa iyang kumpiyansa na ini dagos nang marealisar. Uyan ang parte kan pahayag ni Konsel Eli Carino. Iyo po yan ang pinaka-problema pati pag nag-operate ka ng sarong hospital, halos ang LGU, kung iyan ang mapa-operate ang LGU, kuyan kaning mga empleyado, ma-hire kaning doktor. Masakit sa LGU na mag-finance ka iyan dahil ang LGU nga mismo nasasakitan, inipasa na nga ning Goa Community College na tiga-asumon yan kang lokal na gobyerno, nasasakitan kami magpasweldo. O, samantalang ining hospital po, doctors, talagang Korean yan, darakulao na amount yan, tapos itong mga personnel nakakaipuhan kaya dakula yan, bako iman sa yan mga duwang empleyado, talagang kadakol yan empleyado po sa hospital. Kaya parte kan mga naging pahayag ni Konsel Eli Carino. Ratsa na kan mga report gikan sa pag-inibas sa luwas automated counting machine roadshow ginibod na duman sa Banuan kan Tinambak Camarines Sur. Detalles kan Barata Rene Aureliosa. Bilang pagandam sa mamot na eleksyon sa taon na 2025, ang Commission on Election o COMELEC Tinambak nagkondisyonin na automated counting machine ACM nationwide roadshow kana sudma Desembre 2 sa Municipal Hall Binalay Tinambak Camarines Sur. Ang roadshow na ini sa nga pagi na matukduhan ang mga botante sa tamang paggamit kan bagong teknolohiya kung paano ninda iingatan ang sa indang diretso sa pagkatao kan sa indang sagradong boto para sa mamot na pirilianda. Pinanginutan ni Sir Kirk Thomas C. Tati, Community Officer 3, na pinag-apindiradman kan mga opisyalis kan barangay gikan sa mga raraning mga barangay mga department heads kan lokal na gobyerno kan Tinambak, DILG officer, mga personalized kan na Tinambak municipal police stations, mga personalized man kan Armada kan Pilipinas, asin kan iba pang mga organisasyon na inamatriumpo man ang aktibidad na nininuli sa aktibong partisipasyon kan mga nag-aratender asin sa suporta kan lokal na gobyerno kan Tinambak Camarines Sur sa pamamayo ni Alkalde Roel Brioso Toya. Mautman kan na COMELEC na may pailing asin may tugduin sa gabos kung kaya sinday guwaman nagigibuo ng mga schedule o iguaman sindan may schedule sa kada mga barangay o sa kada barangay kan Tinambak para sa kabaing na katuyuhan. Para sa Kakampi Network News, Rene Aureliosa. Yatras tanto calamity assistance nagikan sa Land Bank na resibi na dakan Baluan kan Garcia Torreda Camarines Sur. Detalles kan Barata, Dads Prado. Naresibi na ang Land Bank calamity assistance kan lokal na gobyerno kan Banuan na Garcia Torreda Camarines Sur. Ininhuli sa esfuerzos ni Mayor Lida Simando San Luis asin Vice Mayor Siloy Aragdon na katuwang ang Municipal Treasurer's Office sa pamamayo ni Maria Victoria Riba, tanganing matabangan ang side ng mga kaimanwan na pinakaukay agrabing napiktaran pong kan bagyong Christine. Ang side ng pagdulok sa Land Bank of the Philippines, insigi naman pigdangog kaya personal na gatudin tabang, kantidad 100,000 pesos ang personalized karasabing institusyon sa paginginot ni LBP Manager Emmanuel Abingusa, kaibahan ang side ng account officer Mr. Robert Henry Moto. Siniguro kan lokal na gobyerno sa mga namamanuan na makakabot ang sinabik ng tabang sa grabing napiktaran kan ang naging bagyong Christine asin nga bagyong Pipito. Ninhuli ka ini, pinasalamatan kan lokal na gobyerno kan Garcia Torreda ang Land Bank sa daing sawang pagatudin tabang sa mga namamanuan kan Garcia Torreda Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Dads Prado, kakampi mo. Sa ultimong barata sa lado lokal, Congressman Elroy Villafuerte pinanginutan ang tupad sa educational assistance payout sa Banuan kan Goa. Detalles di Loriana.
Mismong si Congressman asinman mabalik na Gobernador Elry Villafarte naginot sa pagbariwas asin payout kan tupad asinman educational assistance sa banwaan ni Jowa Camarinesura. Ginibo ang sinambitang aktibidad kaya nakaaging Domingong pagkahapon kung sa inot na ginibo ang tupad payout sa Goa Central School na igwanin sobra sa 1,800 na mga benepisaryo gikan sa mandayndayn ng mga barangay sa sinambitang banwaan. Ipigsunod man alas 4:30 pagkahapon ang payout ng educational assistance kung sa ini igwanin sobra sa 300 na mga benepisaryo asin ginibo sa barangay Maymatan kan kaparehong banwaan. Sa mensahe ni Governor El Rey, sinabi kanina padagos-dagos ang gobyerno provincial asin siya sa pagdaranin mi oras sa sintabang sa mga konsultentes kan probinsya araw kan sinabitang ayuda asin iba pang mga tabang sa mandayndayn ng mga banwaan. Ig-asigurar man kanina sa mga guwaenyo na idadagos man ang pagbubukas kan Partido District Hospital na haloy nang nakatingga hulman kan borulyada sa politika sa banwaan ng Jowa Camarinesura. Sigon kay Congressman El Rey, kay puwan sa naman natabangan kan mga guwaenyo ang Team 1 Kamsur asin Team 1 Jowa na makabalik sa pwesto tangani na marilisar ang sinambitang proyekto. Mientras tanto lang kay Congressman El Rey, yaw na si Presidente man si Vice Governor Sal Fortuno Jr. at madalagan na kongresista kan partido na si ang bagong amigo Marco Imperial Gumabaw, siring man ang aspirante para bukal na kana partido na si Vice Mayor Biyong Panuelos, pati naman ang bilog na grupo kan Team 1 Jowa sa pangingot ni Mayor Raquel Lim asin man Vice Mayor Alex Camacho. Sa ibong kainipig pahayag man ni Municipal Councilor Eli Carino na dakulang bagay man sa saindang mga kaimanwa ang siring ng mga tabang asin ayuda o rug nangunyan na grabe ang sinasabong pagbios daramang kan sunod-sunod na bagyong uminagi digdi sa Kabikulan. Ipigpahayag pa ni Kagawad Eli Carino na dakula man ang saindang kaugmahan asin pasalamat sa o rug na kan saindang mga kaimanwa sa gobyerno provincial asin kay Governor Elry Villafarte na madahulang kan sinamit ng mga biyaya. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Loriana Marenaga. Kakampi Junior ang mga baratang dinaripon kay kadidi sa partido area. Para sa Kakampi Network News, ako po, si Frank Sotelo. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you, Frank. Yung mga pagkaliba dyan sa KM Kakampi Partido. Oras yata ko niya matugang alas 6:19 ng pag-aga. Balikantan EBFM. Dawa na wala na supply kan kuryente sa Rinconada. Hulikan sa ng emergency power interruption. Nagbabalik ang mga bareta sa pagi ni Benny Dicena halid dyan sa Rinconada. 99.9 EBFM. Benny. DWEBFM. Rinconada. Kampibo Network News. Abalos yun, sa detalyes kan mga barata, halid sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo nakakapamupa, mas nga na ikwaning emergency brownout. Pun alas 6 aga sa alas 12 na baggagang kunyalal daw, courtesy kan NGCP. Sa Banwaan na Buhi, ang lokal na gobyerno kan Banwaan na Buhi, sa liderato ni Mayor Ray Lacoste ang nagsiribo kan sendang duwang aldaw na Pantawid Day Celebration na pinudan kasudma Desyembre 2, asin madara hasta kunyalal daw Desyembre 3, 2024. Ini ginigibos sa Buhi Millennial Center sa Barangay San Buenaventura, Buhi para man tawanin doon na naging efekto kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ang nasabi ng okasyon, pinagtripon ang mga beneficiaries kan 4Ps, ang mga lokal na leaders sa liderato ni Mayor Ray Lacoste asin Vice Mayor Jafred Balagot asin man mga members kan Team 1 Buhi ay siriman ang mga members kan komunidad. Para biston ang naging kontribusyon kan programa sa pag-arahay kan pagbuhay kan mga Pilipino sa pagikan mga suporta sa salud, edukasyon, asin maging financial support. Sa nasabi ng selebrasyon, ang mga partisipantes naging parte man kan manalayan mga aktibidades kay banan ng Zumba dances, cultural performances, asin ang sarong poster making contest. Ang highlight kanasabi ng okasyon, iyon search for Ginang Pantawid 2024 asin ang 4-piece Got Talent Competition na nagtauning honra sa mga outstanding na mga beneficiary kan 4-piece, dinuli sa indang dedikasyon sa sinang familia, asan komunidad, asin ipinahiling man ang sa indang mga talento. DWEBFM. Rinconada. Kampibo Network News. Andros tanto digdi sa Banwana ba labi-labing pasasalamat ni Mayor First Sumbulan partikularmente sa pagbiklad kan sa mga milestone sa Banwa Ananaba sa sayan liderato. Ini katagod kan prestiyosong pagbisto
na itinaw kan Bicol Association of Assessment and Treasury asin man kan BLGF Region 5 para man sa mga akomplishmento partikularmente sa issue kan inapat na local finance. Alagad ngunyan nakaresibi na naman sinda nin sarong ONRA ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council nag-imbitar sa iya sigun kay Mayor Fersin Bulan kay Banan si Mr. Darryl Bulawan para resibihon ang Gawad Kalasag Seal of Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance para man sa calendar year 2024. Ninhuli kani ipinahayag ni Mayor Simbulan ang sayang hali sa pusong pasasalamat sa gabos sa mga personalis sa mga volunteers kan MDRRMO na ba na talagang haros dahil na nga inagturog sa panahon kan kalamidad para sana masiguro ang kamugtakan kan sa indang mga kababayan digdi sa Banuan kaya ini sa yaman na pigsasaluduhan ninhuli sa siring na dedukasyon. Sigun kay Mayor Simbulan ang sabi ng back-to-back award sa tunay na testamento kan sa indang paglapigot kan sa indang resilience asin ang pakisumaro kan mga namamanuan digdi sa Banuan na ba. Sigun kay Mayor Simbulan ang tapat at mahusay na serbisyo dapat may resibo ang nasabi ng okasyon na 24th Gawad Kalasag Seal for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance Calendar Year gigibuhon sa siyudad nin Legazpi sa Desyembre 12, 2024. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Mientras tanto sa Banwa Anabao, aprobado na ang sarong dakulang proyekto sa Banwa Anabao na grabe ang maitatabang sa pangangipon ng enerhiya sa Banuan asin magin sa mga pagtarad kan ng mga Banuan sa enteng Rinconada asin posible man na pakinabangan kan probinsya ng Camarines Sur. Ini ang siniguro kasudman ni Mayor Jeff Peseño kan makaulay kan DWEB Camsur. Magigarumduman na kan mga nakalis sa mga panahon, ipinahayag ni Mayor Peseño na magkakaigwanin dakulang solar project sa sayang Banuan na posibleng maging kasimbagan sa palpak na serbisyo kan Casa Records digdi sa Rinconada. Sigun pa kay Mayor Jeff Peseño, haloy na sindang nag-ulay kan mga investor sa sirnga proyekto. Kung sayin an enotapig asikaso, iyon paghanap nin mahiwaso na kadadagaan sa Banuan na iyon bubugtakan kani. Kasudma, tinawang doon kan alkalde na kumpleto na asin aprobado na ang proyekto asin maging ngani si Presidente Bongbong Marcos Jr. Yaon ang suporta sa nasabi ng proyekto sa rason na yaon ng pangangipo sa mga renewable energy na sa operasyon kani, maayong anuman na negatibong efekto sa sayang o sa satuyang kapalibutan ang proyekto. Ibubugtak sa may parte kan Barangay San Francisco sa Banwa Anabao sa daga na may sukol ng 900 hektarya gabos. Suportado ng Presidente. Pag mga ulog to kaya ng renewable energy, so hindi ka makapagpapaan ng puta na mapuprotektahan ng environment, priority yan na government. Sabi kung barangay ito, hektarya ito. Sabi, San Francisco, Malamang parte kan mga naging payag ni Mayor Jeff Peseño kan lokal na gobyerno kan Banwa Anabao. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Yan tabi yun ang mga barata halidi sa DWB Camsur. Ini ansarit sa nasi Benny Decena. Good morning. Thank you, Benny, ka mga barata halidi dyan sa Rinconada sa may kan DWEB FM Camsur. Network News. Kakampi Network News. Alas 6:25 ang oras yata ngunyan. Isunod na mga bareta ang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Balang tanaban si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Big umaw ni DepEd Secretary Sani Angara anda pagbisita kani sa Kamara de Sur kasudma si Congressman Elry Villafuerte sa mga marhay na mga performance kani sa Congress bilang senior congressman. Sigun kay DepEd Secretary Angara dapat subot pang senador na si Congressman Elry Villafuerte alagad uli kanda pagpadangat subot kani sa probinsya kan Kamara de Sur kay ini madalagan giraray nin gobernador pig istorya manda ni Angara kung gurano kararom ang relasyon kan pamilya Angara asin pamilya Villafuerte na nagpuon pa sa sayang ama asin
kidating Congressman Luis R. Villafuerte o LRB. Dagdag pa ni Angara na ang political history as in economic history kada probinsya kan Camarines Sur na bago gabus sa liderato ni Congressman Elray Villafuerte. Uyan parte kan mga pahayag ni DepEd Secretary Sani Angara. Secretary Angara. Just Morena Aldao, good morning. Tama po sinabi ni Gov, napaka... Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tawan doon man ni Angara ana mga naginibo ni Congressman Elray Villafuerte sa pagpapatalubo kan na turismo sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Kung sa an Camarines Sur, iyo an inota na nagkaigwanin na wakeboarding sa intirong Pilipinas na introducer sa Camarines Sur ni Congressman Elray Villafuerte. Apuer kaya ni pinagpahig pa ni Angara na sa hobi na edad na tawanin na award bilang Teen Outstanding Young Man si Congressman Elray Villafuerte. Uli kan pagiging matrayumpo kani bilang sarong entrepreneur o sarong negosyante. Sinabi man ni Angara na dai siya tulos-tulos makukumpirmar kan commission on appointment kun bako sa tabang ni Congressman Elray Villafuerte. Uyaan parte kan mga pahayag ni Congressman o ni DepEd Secretary Sani Angara. Ano ko ba? Before 2004, may kilalabang wakeboarding sa buong Pilipinas? Wala po. Wala pong kilalang nag-wakeboarding. Ang nagdala po niyan sa Pilipinas is no less than your former governor, now Congressman Elray Villafuerte. Pioneer siya. And even before that, di ba nanalo ka ng 10 outstanding young men dahil successful entrepreneur na. So, yun ang mga skills na dinala po. Importante po ngayon, tinuturuan natin yung mga bata magkaroon ng skills. So, you're very lucky. You have a successful entrepreneur, a pioneering congressman in the person of my very dear friend, Kong Elray Villafuerte. Hindi ako makakonform ng commission on appointment at hindi ganun kabilis kung wala ang ating mahal na Congressman Elray. Thank you, sir. Partiyan kan mga pahayag ni DepEd Secretary Sani Angara. Mientras tanto, pig-umaw man ni Secretary Sani Angara asin pigpasalamatan si Gobernador Luigi Villafuerte uli kan na mga tabang na itinaog kani o mga programa sa mga kaakian partikular na sa mga estudyante sa lado kan edukasyon. Kabali na ang mga paratukdo sa edad na 28 anyos ni Gobernador Luigi Villafuerte, sigun ki Angara, dakol na ang naginibo kan gobernador. Sabi pa man ni Angara, maswerte ang probinsya ng Camarines Sur, uli taigwanin mga lider na nagpapadangat sa mga constituentes kan Camarines Sur, arog kan pamilya Villafuerte. Uya pa si Secretary Sani Angara kan DepEd. Mag-artista at 28 years old. Biro nyo, 28 years old, parang nagbabar pa lang ako, nagbabar exam pa lang ako. Pero ito, ang dami nang nagawa. Nabigyan na po yung mga bata ng laptop, ng tablet. So thank you for helping the Department of Education, Governor Luigi Villafuerte. Maswerte ho talaga kayo dito dahil may mga nagmamahal sa inyong mahuhusay na tao. At whatever anyone tells you, don't believe that leadership always makes a difference. Leadership can make a place great. Leadership can make people better than they started out. So talagang importante po ang political leadership ng isang lugar. At ako'y nagtitiwala. At andyan po, katuwang nila, si Vice Governor Sal Fortuno. Artiyan kan mga pahayag ni DepEd Secretary Sani Angara sa pagbisita kani sa Banwan kan Pili Camarines Sur kasudmang pagkaaga. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, 141 pulis kan Bicol nare-assign para sa papaabuto na 2025 national and local election. At yan, kukununtan linya ni Daryl Banyas, alagad 10 sagod ng 19 anyos na teenager na nababadusan sa laog kanaga, nagbabaan bilang Boyet Paderes sa detalye.
bagaman ba'y paglangkaw sa kaso ng teenage pregnancy sa nasyon o mga acting amay na nagpapados, nagbaba man ang kaso kay Elisa Nacional Canlaga, sigun kay Joy Macaraig Population Program Officer Canlaga City Population and Nutrition Office, dakulaan ibinaba mo yan nasa 188 na lang, na nag-iilad sa pulo sa 19 anyos, kumpara kang 2023 na nasa 282. Nagbaba din ang repeat teenage pregnancy sa syudad, na nasa 20 na lang kaysa 38 kan 2023. Sinabi kayo niya, anipekto kan mga ginigibong programa, araw kan education campaign sa mga eskwelahan, asin sa mga barangay na sa sexual reproduction, family and planning, asin parenting, bilang simbag sa problema, kurog ng dakul pang mga hobbies mo yan, ang na-engage sa pre-marital sex. Para sa BBS News, Poet Pereira. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalles kan mga barata, 141 pulis kan Bicol nari-assign para man sa papabuto na 2025 national and local election. Daryl Banya sa detalye. Sa pag-utob sa mga prinsipyo kan pagiging non-partisan, nagkondusir ang PRO 5 din pag-reassign sa 141 ng mga pulis na may mga parientes na nagdalagan sa mga posisyon sa mga abot na 2025 national as in local elections. Sigun kay PNP Bicol, Regional Director Police Brigadier General Andy Dizon, ang desisyon na iniginibot ang arik na mamantinir ang integridad kan kapulisan as in ang kumpiyansa sa kan publiko sa mga ahensya de gobyerno o na sa mga oras kan electoral process. Subuot ang lakdang na ini, narong makahustisya as in kinakaipuhan na lakdang tangarig na masiguro ang patas na padalagan sa seguridad asin mga operasyon katakudman kan pirilian asin tangarig na malikayan ang anuman ang klase ng partisanismo. Ang mga pulis na apektado kan reassignment, tinawanin mga bagong trabaho na dahil mataong dalan sa anuman na kwestiyon, dapit sa indang pagiging loyal, asin dahil maapektaran kan sa indang mga personal na relasyon sa mga kandidato sa maabot na eleksyon. Ang sinabit ng lakdang paagi, tangarig na masiguro na ang proseso kan pirilian, gigibuhonin honesto asin mayong pigikilingan ngarig daan na mamantinir ang kaligtasan kan mga namamanwaan sa bilog na Rion Bicol. Sinabi ni Dizon na 80% ng preparado ang sa inang opisina para sa nagdadangadang na pirilian. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, Camarines Sur Police Provincial Office biglang nagliwanag uli kan pagpapailaw kan mga Christmas light. Boss O Kaisminda sa detalye. Naging maliwanag kasubanggi na Provincial Command matapos na pailawan ang mga Christmas light sa Lugwismokan na kampo. Sa pahayag ni Provincial Director Ulalya, ang liwanag kan ilaw, simbolo kan liwanag kan sa tuyang pagkabuhay. Asin na kinakaipuhan magsabay sa liwanag na ini, tangani subot na maging diretso ang dalagan kan sarong namamanwaan. Alagad kasubanggi pinag-anunsyar man ka ini na ang gabos sa pulis sa probinsya nin Camarines Sur. Mamundong ipinagbareta na no Christmas break. So, ladies and gentlemen, at the count of 3, 2, 1, Buka. Merry Christmas, everyone! General, go ahead. Ay countdown pa. Gusto ka? Mientras tanto sa nasambitan ng programa kasubanggi nagkaigwanin banding ang gabos sa mga chief of police na kunsain ang gabos na mga chief of police yaon mismo sa lugar. Alagad ang nasambitan ng pagbukas kan mga ilaw simultaneous inin pinagkibo duman sa Campo Crami asin sa gabos sa police station sa intirong Bicol region. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmeda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta,
sigurado. Kakampi PBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras ko niya matugang 6:36. Babalik kami dyan sa mga ultimong bareta. Network News. Kakampi Network News. Kang inipahulog ka na talikod na Nobyembre 30 sa Pinar Bridge sa Binahan Bridge sa Banuan kan Ragay Camarines Sur kada talikod na Sabado yung pagkahapon. Mientras tanto sa probinsya kan Camarines Norte sa Roman ang binuwian ng buhay. Mientras sarong inido kan Batalbungan kan nagtiris na daga ang silang istaran sa barangay Anamian Banuan kan Labo Camarines Norte. Yan sa kasagsagan kang paglabasa kan Urandra kang Shoreline kan nagtalikod na aldaw. Pig-Oktaba na muna ang pagnangkaw sa dagdag na minimum wage ka mga obrero sa Bicol Region. Ngunit na bulan kan Disyembre, sa year-end press briefing kan Department of Labor and Employment, ipinahayag ni Secretary Bienvenido Laguesma na ini matapos sa hagadong kang grupo ka mga obrero sa Bicol Region para matawan ng pagkakataon na makabangon sa magkakasunod na bagyo. Sigun sa sekretaryo, nagpadala ng surat ang nasambit ng reyon kung saan na ipinag-uktaba muna ang pagdiskutir sa adjustment sa minimum wages. Ipinahayag ni Sekretary Laguesma na ini temporaryo sa naman ulit na posibleng mabalik mangginaray sa mga masunod na bulan ang pagdiskutir kan Regional Wage Tripartite and Productivity Board para sa wage increase. Dahil managtaon ng detalye sa sekretaryo kung guraano ang posibleng mapag-urulayan na dagdag sweldo uli sa maagipay sa pag-aadal kang wage board para sa mga obrero sa Bicol Region. Inagad ni Commission on Appointment Majority Leader asin 2nd District Camarines Sur Congressman Elry Villaferte kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Aldiguer Roque na ilabi ang pagbabalik kan tax-free privilege ka mga export kan Pilipinas sa Estados Unidos. Sigun kay Congressman Elry Villaferte, ang pagbabalik kan mga produkto kan Pilipinas sa US Generalized System of Preference Program makatabang sa pagkapakusog kang export ka nasyon. Ang tax-free privilege ka mga produkto kan Pilipinas sa US itinao ka nagtalikod na Trump administration. Matandaan bago naging serbidor asin politiko si Congressman Elry Villaferte, halos 2 dekada ining naging exporter. Ang US GSP, ginibo takali matabangan ng mga developing country, sakop kani ang lampas sa 5,000 na produkto. Kabali sa mga ine-export kan Pilipinas sa Amerika, sararam kan GSP, ang pneumatic rubber tires, leather handbags, insulated electric conductors, electrothermic hair dryer, as in telescopic sights for rifles na magagamit sa infrared light. Inaalok man ni Congressman El Rey si Aldiguer Roque sa pagdagong kan CA na diskuto rin sa foreign investors ang mga bagong lay sa corporate recovery and tax incentive for enterprises, maximize opportunities for reinvigorating the economy o create more act. Tagading makumbinser ang mga ini na magkapital digdi sa Pilipinas. Mientras tanto, sigun pa kay Congressman El Rey, kadako na kumpanyang Amerikano ang naghali na sa China, linuli sa trade conflict kan duwang nasyon. Kinumpirmarkan si Inbank ang appointment ni Aldiguer Roque ka nagtalikod na si Mada. Balita na sa luwas kang Pilipinas sa Ngunyan. Sa ibong kasayang deklarasyon na dahi na siya may kilabot sa kaso kan sa aki na si Hunter kadakol na nakubanan kan magparuwas si outgoing US President Joe Biden nin full and unconditional pardon para digdi bago siya maghali sa White House. Kasunod kan ipinataw na kastigo sa hubin na Biden sa duwang magkasuway na kaso sa Federal Court ngunyan na taon. Sa sayang pahayag, binatigos ni Biden ang pagtato sa aki particularmente sa mga kasong felony. Nagugat ang kaso laban sa aki kan outgoing President kan Amerika sa sarang pahayag gani sa sarang federal firearm kanagtalikod na 2018 asin ang pagurugaring nin
Badil. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang iyan po mga balita ang sinunan tumiyaran sa Kakampi Network News kunyang pong Martes, Disyembre 3, taon 2024. Mga balita ang sinunan tumiyaran live sa 99.9 EBFM dyan sa Rinconada area, 99.3 sa KM Kakampi Partido, asin man po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Natabayaran naman kita via online sa samuyang FB Live. Sa pangarap kan bilog na porsa kang Kakampi Network News. Giraray halis sa studio kang Kakampi Kamsur Online. Dito po sa Naga City, kay Barang Kusikin Palma Sarado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkatabay. Sagkun sa masunod niya itong pagkatuning amin ng mga bareta. Mga bareta maantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo. Iniang Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu. ABS FM.